Well, isang magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan, mga giliw na taga-subaybay nitong ating Facebook page, Marraro at your service sa ating live streaming. At siyempre sa inyong lahat mga kaibigan, mga followers natin, sa mga nagla-like, nag-share at nagpa-follow, please. Tuloy lang po mga kaibigan, sana yung pag-follow ninyo, dumami pa tayo, no? Dahil para marami po ang maabot nitong ating pagsasahimpapawid, nitong ating Marraro at your service, simulcast din po sa 90.1 Yantok, Mindoro. Ano po? Ito pong muli ang inyong kapanlingkod, Marraro po, na bumabati sa inyo ng isang kapayapaan nawa ang umabot sa atin, bawat isa sa ating puso. Ano? Kapayapaan at siyempre, pagkaroon tayo sa kapayapaan namin, siyempre kasama na yung peace of mind, marami tayong mga problema kinakaharap, no? At ngayon, isa sa problema kinakaharap talaga ng ating mga kababayan na itong mataas na singilin sa Omeco. Imagine, no, ito ako ay nagbayad nitong huli, na katulad nung ating tinalakay nung nakaraan, Biyernes ba yun, Huwebes, Huwebes. So, yung mga nakaraang pagsasahimpapawid natin ng live stream na ito, ay natalakay natin yung taas ng kuryente nga naman, umaabot sa 20 pesos ang binabayaran nating kuryente. No? At ako nga nagulat sapagkat yung dating binabayaran ko na parang 3,000, parang 2,500 noon, mga 2,500 lang binabayaran ko. Ngayon, nasa 5,000, umabot ng 5,000, no? Kalahati. So, kumbaga, nadoblado ang taas. At talaga nakakagulat. Imbis na yung pambili mo na sana ng pang-maintenance mo, no? Yung pang-maintenance ko, nawala, nabawasan. So, ano yung titipirin ko? Kuryente o yung maintenance? At lahat naman halos, yan din ang problema eh. No? Paano yung mga common, no? Yung mga common tao, yung mga answeldo ay kakarampot din, no? Paano yung mga wala pang sinisweldo, yung umaasa lang sa yung mga tinatawag nating isang kahig isang tuka na gumagamit din ng kuryente. Siyempre, electric fan, no? Matutulog, may ilaw, no? Siyempre, magbabayad pa rin, no? Kaya ito ngayon, mga kapatid, ay inalam natin. At may nagulat tayo sapagkat mayroong panawagan ang convener ng Save Omeco Movement, itong si Omar Costibulo, na nabasa po natin sa Himpapawid, yung kanyang post na interim relief ng ERC dapat noong July 23 para hindi na daw pumasok ang Omeco sa illegal na EPSA. No? Yun ang yun ang nangyari. Ngayon, ang matindi dito ay nakalagay dito, resigned National Electrification Administration Admin Almeda. No, inalam ngayon natin, mga kaibigan, mga giliw na taga-subaybay at mga tagapakinig, no, ng nanonood nitong ating Marraro at your service sa Facebook page, live streaming, at gayon din sa Yantok, Mindoro, yung mga nanonood at nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo, ay inalam po natin, ano ba ito? Bakit pinagre-resign si National Electrification Administration Admin Almeda, no? Naalala ko itong si Administrator Almeda nung pumunta dito sa ating nung nakarang taon dito sa San Jose nung nakarang taon, di ba? Dahil talagang kinanas-kanas yung ating problema sa kuryente. Nagbadya ng pag-brown out dahil hindi mag-ooperate itong ating power provider na siyang kinontrata ng Omeco, no, na kung saan ay sinasabi post-mature pero wala naman post-mature, no. Kaya yun, mga kaibigan, mga giliw na taga-subaybay, minarapat ng inyong kabanlingkod na anyayahan, interviewin, at talakayin namin ni Ginoong Omar Costibulo, na engineer Omar Costibulo, itong bakit niya pinagre-resign itong si Admin Almeda. Samantalang nung nga, balikan ko lang, pinalakpakan pa nga itong si
si Almeda, no? Si NEA Administrator Almeda, pinalakpakan, no? At talagang pinuri dahil sa ginawa niya. Pero all of a sudden, bakit tayo pumasok pa rin sa EPSA? Bakit meron pa rin EPSA? Ano? At ang sinasabi nga dito ay malaking pagkakamali at pag-abuso ng kapangyarihan ni NEA Administrator Antonio M. Almeda. At isinama dito yung ERC, DOE, et al. Pati mga halal na politiko natin. Isinama na rin dito, mga kapatid, mga giliw na taga-subaybay, mga followers. No? Pero bago tayo pumalaot sa ating tatalakayin at pagkikipag-ugnayan kay Engineer Omar Costibulo, ay please paki-like, follow and share. Ito pong ating pagsasayang papawid na ito. Maraming salamat po. Pero huwag kayong bibitaw. Eto na, pakinggan po ninyo ang one-on-one interview ko kay Engineer Omar Costibulo, ang convener ng Save Omeco Movement. Take it away. Okay, ano po itong panawagan po ninyo na resigned na National Electrification Administration Admin Almeda? Ano po ang naging ugat nito? Yung nabasa yung post ko sa Facebook ay a number of posts yan. So, meron na iba dyan. Ay tungkol yan sa Emergency Power Supply Agreement na ating na sinisingil sa atin ngayon. Ang inaano ko dyan tungkol kay NEA Administrator Almeda ay dahil may records po ang Omeco na mga resolutions and communications sa akin directly ng involvement ni Administrator Almeda sa anong term na pwedeng gamitin? Puwersa? Or nag-utos siya sa Omeco na una i-withdraw ang application ng Samarica PSA natin na nakapending sa ERC na nakafile nung May 17, 2023 at sa halip i-withdraw at sa halip ay pumasok sa isang negotiated na Emergency Power Supply Agreement na ginagamit ngayon na basis ng Omeco at ng OMCPC para singilin ang member consumers na walang subsidiya. Kaya ang sinisingil ngayon ay umaabot sa almost 300% nung dati nilang binabayaran before the EPSA. May nabanggit kayo na i-withdraw. Na ano po itong i-withdraw nito? Kasi parang malaking impact ito kapag kung natuloy na hindi withdraw itong nababanggit ninyo na MOA ba yun, ay tiyak maganda ang patutunguhan ng usapin na ito tungkol sa kuryente. Pero tila may nabanggit kayo na pinawi-withdraw. Ano po ito? Kung matatandaan ng ibang consumers natin, na meron na tayong power supply agreement na na-award sa supplier na si OMCPC noong nagkaroon ng competitive selection process o public bidding noong 2021. Pinirmahan itong kontrata na ito kasama yung dalawa pang iba, yung sa Samarica, itong subject ng ating EPSA, noong January 12, 2022. Mali po kayo doon na Mr. Ano yung sa program nyo, sinabi nyo 2021 eh. 2021. January 12, 2022. 2021 kasi nakalagay. Okay. Pero 2022 pala yun. 2022. Okay. So yan ay ang Samarica PSA na yan ay kailangan maaprubahan ng ERC, i-apply mo yan para mabigyan ng subsidiya. Yun ang ano. So, na-file ito, huling-huli na, noong May 17, 2023. Tandaan po ninyo, ang pagpirma po ng kontrata was January 12, 2022, na naisalang lang sa ERC, na i-apply lang for approval, noong May 17, 2023. So, yan ang sinasabi ko na pina-withdraw. Kasi ang na-file yan sa ERC, ng Omeco at saka OMCPC for approval ng ERC
on May 17, 2023. Mm-mm. So, bali, May, June, July, end of July, pina-withdraw ni Administrator Almeda. So, yan ang sinasabi ko. So ibig sabihin nito, nung pinawithdraw rin ito, para bang lalong napahamak ang operation ng Umeco o itong tinatawag natin na problema sa Umeco? Kasi ang objective niya para i-withdraw ang Okay. Samarica PSA sa ERC ay para makapasok ng EPSA na walang subsidiya na mas mataas ang presyo. Kaya ito na ngayon. Oo, samantalang kung titingnan po natin, dahil naging problema ay puro brownout nga kaya pumasok daw sa EPSA. Ito ba talaga ang tunay na rason dito? Hindi yun ang dahilan eh. Kung maaalala mo, nung pumunta rito si Mr. Almeda, nung April 28 and 29, 2023, nagkaroon sila na ibsan or na solve yung brownout kasi nagkaroon sila ng napapayag niya through a gentleman's agreement Oo. na magpaanda rin na ng OMCPC Oo. yung kanyang Samarica na planta. Oo. Kasi yun ang hindi niya mapaandar in full. Oo. So yun ay nawalan tayo ng brownout. Kaya lang nagkaroon sila ng Memorandum of Agreement between Umeco and OMCPC sa intercession ni Mr. Almeda na habang at that time, remember, April 28 and 29, Yes, hindi pa na-file Oo. ang Samarica PSA sa ERC. Oo. So, ang agreement nila ng ni Mr. Almeda at saka ng OMCPC ay magsusupply na si OMCPC gamit ang planta na 20 megawatts under the Samarica PSA kahit wala pang approval ang ERC. Oo. So yun ang so nag-operate yan ng whole month of May kasi April na 29 na yun, whole month of May, June, pero nung July nag-order naman siya na i-withdraw na at pumasok na sa EPSA. So yun ang sequence diyan. So ang malaking epekto itong EPSA na ito. Ibig sabihin itong EPSA na ito hindi talaga nakabubuti sa atin. Ay sa tingin ko hindi. Hindi lang sa tingin ko. Nagbabayad din ako eh. Oo. So ibig sabihin hindi ito ang isinalang-alang ang mga member consumers. Kasi una, walang subsidiya ito. So inilisan tayo ng subsidiya. Pangalawa, nakarapatan naman natin tumanggap. Oo. Kasi meron naman tayong Samarica PSA na legal. At saka wala namang sinasabi, una yan, aprobado yung PSA na yan, Samarica PSA, ng NEA mismo. Aprobado rin yan ng DOE. Oo. At saka nagsabi na rin ng ERC in an earlier ruling with regard to another contract na successful ang Samarica PSA. Sa makatuwid nga yung dalawang nauna na halos kasabay na napirmahan. Yung MAPSA, yung sa Mamburao, Oo. at saka sa Sablayan, nabigyan na ng provisional authority. Oo. Ito lang ang nahuli. So, ibig sabihin nun, hindi talaga pabor sa member consumers itong Samarica o itong negotiated na EPSA. Oo. So, ibig sabihin, ito yung tinutukoy ninyong malaking pagkakamali at pag-aabuso. Bakit niya po meron ng MOA, meron ng Samarica PSA na nagsasabi na dapat OMCPC ang mag-supply ng kuryente habang wala pang approval ang ERC Oo. ng Samarica PSA. Bakit niya babaguhin yun? Alam naman niya rin niya na siya ang nag-broker ng gentleman's agreement na yan. Oo. Bakit babaguhin niya? Sana tinuloy-tuloy na lang nila yon hanggat ang date was April 29 ng MOA 2023. Bakit na lang hindi tinuloy hanggang naaprubahan na ng ERC ang provisional authority? So, ganun pala yung naging sitwasyon ito, no? Para bagang malabo yata ito sa
ating mga kababayan, mukhang hindi ito yata nauunawaan na ito pala ang naging sistema. So kung hindi nakialam dito si Administrator Antonio Almeda, ano po sa tingin nyo ang mangyayari? Tuloy-tuloy sana yung kuryente natin. Oo. Ang promise kasi nila nung panahon na yon, nung April 29, 2023, natutulong si Admin Almeda maglakad na maaprubahan ang Samarica PSA sa ERC. Oo, yun nga. At saka merong silang binabanggit doon sa MOA na nangangako si OMCPC na mapapa-operate niya na yung kanyang solar plant na component by December 2020, end of December 31, 2023. Dapat pinatakbo na lang yon. Bakit nila pinutol para bang binaliwala ang kanilang MOA, binaliwala rin ang Samarica PSA para lang makapasok sa EPSA. Sa tingin pa ninyo, nagkaroon ng parang breach of contract na rito? Kasi binaliwala yung MOA eh. May ganun ba na pwedeng mangyari? Walang breach of contract kasi Pero, isa pang nito, Mr. Raro, ang isa pang irregularidad dito, tandaan mo, ang Samarica PSA, pati yung EPSA, ay kontrata between OMECO and OMCPC. Hindi signatory dito yung NEA. Walang pakialam dito si NEA Admin Almeda. Pero siya nagutos. Siya parang nagmaniobra. Maniobra kasi because of his coercive powers. Kasi ang OMECO ay under ng NEA through its step-in rights. Kaya niyang i-discipline ang board. Kung ang board naman natin ay yung gano'n ng wisdom, bakit niya pakikialaman? Sapagkat yun ang wisdom ng board na ganito tayo, meron na tayong MOA, dapat ituloy na ito. Parang gano'n. Bakit nakialam pa? Yun na nga ang naging tema ng kanilang usapan noong July 13. July 13, 2023, nung tinawag niya yung board. Yung board president, si Dr. Costibolo, ay nag-object nga dun sa kanyang utos. Kasi ang utos niya, verbally, sabi rin sa resolution na inisyu ng OMECO board to implement yung order ni Almeda. Sinabi niya na hindi siya yan, labag yan sa batas kasi obligado ang OMECO magbigay ng least cost na power sa kanyang mga consumers. Hindi ang EPSA solusyon kasi mahal lalabas yan. Kasi aalisan mo ng subsidiya. Kaya tumutol dito si Doktora. Opo. Dahil doon sa, nga naman, di ba? Kasi kapag the least nga, di ba? Yung Opo. na mas mababa, Opo. yun ang dapat manaig. Opo. Pero dahil sa EPSA nga, talagang papatong, dumodoble. Yun ang malaking objection doon. Bakit hindi ito pinanigan ni Administrator Almeda? Ganun naman para sa magandang yun na nga, ang sa mga kwento ay parang sinasabi niya, kasi dahil nga hindi raw hindi inaprubahan, I will use the word, hindi inaksyonan ng ERC ang request for provisional authority sa Samarica PSA, baka daw mag-brown out kasi parang ang sabi niya, hindi na makakapag-supply si OMCPC. Hindi na matutuloy ni OMCPC yung kanyang obligasyon doon sa MOA na magbigay. Mukhang hindi makakaya na ni indefinitely. Pero di ba sila nabanggit kanina na gentleman's agreement? Opo. Yan na nga ang isang para bang binaliwala o kinalimutan na yung MOA na yan, ipirmado yan notaryado yan. Pwede ba yun? Yung isang dokumento na pirmado na, sinang-ayun mabaliwala lamang? At saka hindi, witness si doon witness si Almeda mismo doon sa MOA na yon. Yes, At saka pati si Congressman Tariela nandun. At saka nag-witness na hindi lang nakapirma, nandun din sa press con na yon si Governor Gadiano. Kaya ngayon, yan ang
malaking katanungan ngayon ay bakit binaliwala nila? May mga binabanggit, bukal pa daw. Oo, kasi nandun sa picture taking, sa video, ang mga dalawang bukal na si Del Valle at saka yung si Juan, nagpa-picture sila sa likod eh. Sinatang Cruz. Sinatang Cruz. Oo. So, alam nila yan. Kaya nagtataka ko, yan na ngayon ang gusto ko sanang itanong mo sana sa kanila. Oo. Anong nangyari na sa MOA na yon? Na pinirmahan, na dapat na nangako at nangako si OMCPC na magbibigay ng kuryente habang wala pang approval ang ERC. At bigla na lang, kung yun dapat, wala tayong EPSA. Dahil walang EPSA. Dahil kung Yes. binigyan ng diin itong Memorandum of Agreement, ibig sabihin ito, binding ito, di ba? Opo. Kapag sinabi nating MOA, hindi ito gentleman's agreement. This is now a written Document. Oo. Na talagang dapat ito i-impose sapagkat ito yung naglalaman ng solusyon para doon sa problema na kuryente natin dito. Opo, at tandaan nyo, Mr. Raro, yung MOA ay parang in-implement lang niya, binigyan katuparan lang, yung isang kondisyon din o terms and conditions ng Samarica PSA. Kasi yun din ang sinasabi ng Samarica PSA. Section 9.2. Ano yung po yun? provide ng, ang tawag nila doon, alternative supply. Bakit naging alternative supply? Alternative siya kasi ang sabi doon sa section 9.2 na yon ng Samarica PSA na kung sakaling hindi pa kaya mag-supply si OMCPC ng power because of any problem, even if it's excusable delay. Dahil halimbawa, yung problema nga ng wala pang approval ng ERC, siya maghahanap ng alternate supply. Kasi ang naging ano lang naman pabili ng fuel. Kaya dalawang dokumento na yan, yung Samarica PSA At saka, plus yung MOA. Na binaliktad naman ng hindi alam ng tao nitong EPSA. Kaya medyo irregular siya eh. okay. Illegal. Dalawang legal na dokumento, yung Samarica PSA, yung MOA, binaliktad ng illegal na dokumento ng EPSA. Na mismong ang NIA administrator ang May utos. Opo. utos. Opo. Anong pwede nakita? Inutos o minani-obra? Ay, basta ang klaro sa documentation, inutos. Inutos. Ayun. Kung may maniobra, meron din tayong dokumento dyan na minaniobra yan kasi maraming involved dyan. Oo. Involved din ang ERC dyan. Involved din ang DOE. Involved din ang ang tawag ni Almeda, Mr. Almeda, yung mga LGU representatives ng Occidental Mindoro. Sino yon? Yung mga nabanggit ninyo. Oo, yun. Pero hindi naman siguro lahat. Yung nabanggit lang ninyo kanina. Kasi silang witness. Ayo. Oo, yun ang witness. Basta, pero mapapansin mo ngayon, sa Facebook, kahit sa media, walang nagsasalita o tumututol na mga halal na politiko ng Occidental Mindoro laban sa EPSA. Pero ang sabi nila, sagot naman na na-EPSA na eh. Yun ang tugon nila eh. Na ano daw? Yun, nasagot na raw yung problema ng yung brownout noon. Pero yung problema ngayon ng EPSA, yung mahal ay mukhang hindi. Kasi nga, kung ang nababanggit nyo kanina na kung itong Memorandum of Agreement at itong EPSA, yung Samarica PSA, kung yung dalawang yan ay talagang na-implement, nagawa. Opo. Ibig sabihin dito, wala tayong EPSA, ibig sabihin dito tayo magdurusa. Opo. No, Tama po. Kasi itong EPSA, inaano ko lang binabalikan ko lang po, sa base sa nabanggit ninyo, itong EPSA ay ang nagsulog ay itong si NIA Administrator Almeda at hindi dito nakatutok. Nilinawin ko lang, hindi dito nakatutol ang board, bagamat ang chairman, si Dr. Tostibulo, yung may bahay, ay siyang pangunahing tumutol dito. Dahil nga naman, mahal ang magiging kalalabasan nito at nangyayari nga, Hindi lang mahal. Labag sa batas. Labag sa batas mismo ng mga direktiba ng DOE
at saka ng ERC. Itong EPSA. EPSA, kaya nga medyo masakit na ikaw ay uutusan ng isang superior na regulatory agency, nalabagin mismo ang batas na sila mismo ang dapat magpatupad. Oo, parang kakaiba sa pandinig natin ito ngayon. Ang tawag doon, Mr. Raro, kung ibang ahensya ng gobyerno yan, corruption yan. Oo. Ay, nabanggit nyo nga, red tape eh. Red tape at saka corruption yan. Red tape and corruption dahil doon sa niya. Pasok natin itong red tape. Bakit nabanggit mo yung red tape dito? Kasi ang approval ng ERC sa Samarica PSA matagal na. Dapat yan ay naisubmit na sa ERC for approval ng dalawang makipagkontrata, Umeco and OMCPC, 30 days after signing. Kaya kung napirmahan siya ng January 12, 2022, dapat yung February na isa lang na yan. Inabutan pa ng May. Tapos ngayon, withdraw pa uli. Para ma-delay ng 1 year dahil dito sa EPSA. Kasi may napanood akong pelikula. Ito yung, sigit ko lang ito. Napanood ko yung sa pelikula Juan Tamad. Na meron isang scene o scenario doon sa na yun, na yung papel daw, kaya daw kapag walang lagay, hindi daw maayos. Totoo ba? Parang may gano'n. Ito ay pelikula lang yung pinapagin. Kung wala daw may nagpapadulas, at sabi doon ni Mr. Urbano ba yun, na sabi niya, na wala ba padulas? Gano'n. Hindi raw uusad. Hindi na uusad. Parang wala yung papel niya. Ibalik. Yun ang hindi natin alam. Meron ba ganon? Yun ang hindi natin alam. Ang alam lang natin, hindi umuusad. Hindi umusad. Yung dapat ginawa sa loob ng isang buwan, 30 days, ay umabot po ng almost 17 months. Bakit po? Ay sinasabi ng OMCPC, nahirapan daw sila kumuha ng mga government clearances, kamukha nung land conversion para sa solar. Pero sa tingin ko, sabi ko, sabi daw ng ERC, wala daw solar. Para sa akin, red tape yun. Kasi, ang involved dito, may discretion kasi may desisyon ang ERC. Kahit hindi pa kumpleto ang mga planta, yung solar, ay sa mga unang mga kaso, ay binibigyan nila ng provisional authority. Kung maaalala mo, Mr. Raro, yung kontrata na nauna nung EPI, yung ito rin planta na ito, yung sa, ano tawag nito? Geothermal. Yes. 2014 yun eh. 2014. Binigyan yun ng ERC ng provisional authority kahit hindi pa umaandar. Yes, bakit yun binigyan? Binigyan. Kaya meron dyan, nasa ang red tape sa ERC ay nandun sa pag-exercise nila ng discretion. Tapos ito hindi na binigyan. Tapos ito hindi binigyan. Existing na ito. Existing. At kailangan nila, ang kailangan lang naman, paandarin ang bunker na 20 megawatts na dati na nagbibigay. Nasa ngayon, ang ay mas mura ang presyo na nakuha sa PSA, 11.3599 lang ang dating per kilowatt hour. Ang dating presyo yan dun sa lumang kontrata ng EPI na pinalitan for the same power plant was 13.807. Kaya ibig sabihin, hindi na dapat mahirapan pa ang Umeco kasi nakakuha na ng mura. At saka sabi naman nila, successful ang Samarica PSA. Sino nagsabi nun? ERC. ERC mismo. Nasa kasulatan. Good successful pala, sabi ng ERC. Bakit ganun pa naging pili? Parang sa kanila din ang problema. Ayun na nga sinasabi ko, nasa exercise ng discretion. Parang sala sa init, sala sa lamig. Inconsistent sila sa kanilang decision. Di ba natatandaan ninyo ang sabi, mag-uusap si Administrator Almeida, kakausapin itong ERC. Yun na nga. To help the... I-facilitate, Siya magpapacilitate. Ewan ko, yun yung hindi ko na alam. Sa ngayon ba, wala pa kayong idea bakit mukhang hindi nag-push through ito? Ang hindi ko alam, kasi ang rason naman na binibigay ni ERC, kaya hindi mo maiwasan na
nag-uusap talaga silang dalawa. Ang ginawa namang rason, ang sinasabi naman ni ERC, dahil wala pa daw ang solar. Pero ang sabi ko naman doon sa aking, nag-intervene kasi ako eh. Sabi ko, hindi hadlang yan na hindi pwedeng bigyan kasi pwede mong bigyan ang solar. Gawin mo lang kondisyon na hindi mo siya bibigyan ng full na subsidy hanggat hindi natatapos. Pwede yun. Kaya sinasabi ko, Mr. Raro, dyan sa aking post, kung yung kanilang interim relief, ibinigay yan nung July bago withdraw, pwedeng ibigay nila yun eh. Kahit sabihin niya na yung presyo mababa, basta hindi lang titigil ang operation ng mag-anuhan na sila ng MR dyan hanggat abutin ng December. Na walang EPSA ha? Na walang EPSA. Na hindi sinisingil ng Omeko. Pwede yun ibigay eh. Kaya makikita mo sa post ko. Sabi ko, delayed na yan. Dapat ibinigay yung interim relief na yan noong pang July para hindi nagka-EPSA. July 2023. So itong nangyari na ito is nabanggit mo, lumalabas ito sa aking pagsusuri na rin, sa aking pananaw, ay talagang nagkaroon ng hindi magandang na ito na nangyari. Because ang ugat pala itong si NEA Administrator Almeda. Yes. Dahil kung hindi siya nangimasok at natuloy yung wisdom ng board, ay wala tayong EPSA. Yes, that is what the documents show. The document show talaga. Hindi ko ito gawa-gawang kwento. Meron dokumentado po yan. Oo. Okay, hindi ito. Ngayon, ang tanong ko lang sa inyo ay sabi daw ng nabanggit pa dito na combo meal daw ito. Ano ba ito? Yung combo meal na ito? Ang sinasabi ni ERC Chairman Di Malanta, dahil tatlong component daw yung sa sa Samarica PSA, yung 20 megawatt na bunker diesel na dati nang umaandar, yung solar component, at saka yung meron silang modular diesel. May kanya-kanyang presyo yan. Kanya-kanyang bid price yan. Yes. Ang sinasabi niya, ang gusto mangyari ni Chairman Di Malanta, isang presyo lang. Parang kung bumil daw yung tatlo. Yung bunker diesel, yung solar, at saka yung ay kung bumil daw, dapat daw yan ibigay sabay-sabay. Pero hindi po kung bumil yan kasi a la carte po siya, may kanya-kanyang presyo. Oo nga, bakit gano'n? Yun na nga ang medyo discretion nila. Parang hindi yata. Yun. Kumbaga sa iba yung presyo ng ganito, iba yung presyo ng hindi naman pwedeng sabihin na gano'n ang presyo. Pero makukompute yan kasi depende kung gaano kalaking putahe ang in-order mo ng solar. Yes, multiply mo siya dun sa rate niya. Yes. O sa bunker. Tapos sa solar meron din. Multiply mo. Tapos yung meron din kilowatt hours. Pag dinivide mo sa total kilowatt hours, merong lalabas din na iisang rate lang. Yeah, siyempre. Pero meron siyang individual rates. Yes, may sariling metro. Kasi hindi pwedeng sabihin na pare-parehong magiging kaya medyo mali si dyan. Ito yung binabanggit na dapat gusto niya, yun ang ERC. Sa mga ganong usapan lang, Mr. Raro, yan ang nagbibigay ng red tape. Yung mga ganong detalye. Teka, nagtataka ako, bakit ganon ang naging kaisipan ng ERC na maging pare-pareho ang presyo o rate, kayong nabanggit mo naman kanina, iba siyempre yung sa bunker, iba yung sa yung mga ganon, di ba? Saka nasa kontrata yan, as bid yan. Yan ang pinaglabanan na presyo. Yes, bakit gusto pa nilang baguhin? Yun ang tanungin natin. Apparently, hindi tayo bibigyan ng pagkakataon, makipagtalo yata sa kanila. We present our arguments. Because I am DRC, sabihin. Ayun na nga, siguro. DRC ako. Pero ako, sa tingin ko, magharap kami ni Chairman Di Malanta, ay maglalahad ako ng aking argumento rin. Sa palagay mo ba, hindi pa tayo huli? Bago ko tanong yung huli, ano ang dapat gawin ng ating mga kababayan? Lalo na dito, ang panawagan nito, resign na si NEA Administrator Antonio Almeda na dapat mag-resign. Kasi ang kanyang role dito sa EPSA
nasa pag-exercise ng kanyang discretion eh. Oo. Hindi nga siya signatory. Wala nga siyang, hindi nga niya binigyan ng written order man lang ang Umeco. Walang written Puro order. verbal ito eh. Paano yun? Para sa tingin ko dyan, walang transparency yan. Di ibig sabihin nito, pwede siyang ligtas. Ayun na nga. Baka sabihin niya, wala akong sinabing ganyan. Hindi naman siya nag-deny kasi Okay. ang mga subsequent na sagot niya doon sa written objection ng Umeco President, inamin niya na utos niya eh. Utos niya. Kaya lang hindi written in black and white. Ito bang sa ERC naman, yung kanilang hindi pag-aksyon sa Samarica PSA sa pagbigay ng provisional authority noong July 2023, wala ring written order yan. Sabi-sabi lang yan. Naka-letter lang. Alam mo, yung ERC, pag nag-action yan, either through a notice of resolution or an order signed by the ERC. Lahat sila. Walang ganon. Kaya walang transparency itong transaction na ito. Walang transparency which is required under the law. So, paano nga ito, no? Magkakaroon pa rin ba tayo dito ng refund? Gayong nagkaroon tayo ng mga parang discrepancies, no? Dito sa nangyaring ito? Mahahabol pa ba natin yun? Sa ngayon, ang EPSA ay nasa ERC for review and hearing. Ngayon, sige. So, sila ngayon na magdi-decide kung aaprubahan ang ERC o hindi. Yung EPSA. Ngayon, kung inaprobahan nila yung EPSA, hindi natin ma-refund. Pero, kung makinig sila sa objection ko, hindi nila, at saka yung sa objection ng Umeco President, hindi matutuloy yan, magre-refund sila. Magre-refund ang Umeco at saka yung OMCPC. Pero specifically, OMCPC, kasi lahat naman ng kinolekta sa EPSA, binayad naman sa kanya. Doon nga sa provider. Kaya yung pwede natin gawin ngayon, ako ang ginagawa ko, nagiging intervenor ako sa ERC hearings tungkol dito sa EPSA, nilalahad ko lahat ng aking objections. Kasama na itong sinasabi ko sa iyo na MOA. Hopefully, makinig sila. Dahil kasi sa tingin mo, talagang ito ay, alam ko, well-versed ka pagdating sa issue or usapin dito sa Umeco dahil isa ka sa convener ng Safe Umeco Movement at nangyari yun noon, matagal na. At palagay ko, nagkasama nga tayo dito sa mga lakarin na ito noon. At sa ngayon, sa palagay mo ba, itong habang tumatakbo itong EPSA na ito, na inaasahan natin sana magtapos, madidesisyonan kaya ito? Ito lang sa'yo. Madidesisyonan ba ng ERC na ito'y illegal? Dapat, pero kasi ngayon sa hearing ko, nakapat na hearing na. Nakapat na hearing niya, ano nangyari? Ang kalaban ko po doon ay abogado ng OMCPC. Sila ang nagsusulong ng EPSA. Abogado rin ng Umeco. Ang abogado ng Umeco na dapat sana kakampi ng member consumer. Para sa EPSA din. Sa EPSA, Yung ERC ay abogado rin. Tapos yung may abogado rin sila, yung hearing officer, abogado. Yung NPC, may abogado rin. Nag-iisa lang ako doon na hindi abogado eh. So, minsan itong mga ebidensya na nilalahad ko, hinaharang-harangan ng technicalities. At saka ang isang dyan, Mr. Raro, kung halimbawa nag-uusap na pala si ERC at saka si Mr. Almeida, bago ba nagkaroon ng EPSA, paano magkakaroon ng independent at saka objective na decision ng ERC dyan? I-involve na siya. Hindi parang lutong Macau na yan. Hindi naglutong Macau, luto na eh. Ayun o. Parang ganun na Yun ang aking dyan. Kasi kahit anong sausaw pang gawin mo, papapanis lang yan pag sinausaw. Pero dinideny naman daw nila. Pero itong mga kasulatan na ito. Parang ganito lang yan eh. Ay nako, iwasan ninyo, sumasawsaw si Ginoong Omar Costibulo. Baka mapanis itong niluto natin. Yun lang. Pero yung sa akin naman, kapakanan nito nagbabayad din ako ng mahal na kuryente. Yes. Kapakanan nito ng member consumer. Oo, hindi. At saka nakikita ko, maraming klarong paglabag eh.
Oh, kasi dito sa nakita natin ngayon na nababanggit mo, dito pa lang sa yung tatlo na aking Oo. nakita doon, ay doon pa lang napakalaki na ang napakalaki ng discrepancies, conspiracies, parang ano ito Parang, pelikula rin. parang teleserye, no? O, teleserye. Oo. Tapos pagdating ng naku, hindi natin alam. Meron pa isang punto dyan, Mr. Raro. Ano? Yung sinasabi nilang kaya daw nagkaroon ng EPSA dahil daw force majeure. That is another flow. Malaking flow yan. Yan, gusto ko itanong, no? Itatanong ko rin sana yan mamaya, kaya lang inunahan mo na ako. Oh. Ano yung binabanggit dito na post-mature? Yung isang justification kasi para pumasok ng EPSA, Yes, oo. ayon sa Department of Energy Circular Oo. 2023-06-0021. Tingnan mo, na-memorize ko na. Hindi. Kailangan lang, kailangan, pwede ka lang pumasok ng EPSA pag merong force majeure. Anong ibig sabihin ng force majeure? Yung mga kalamidad, may bagyo, may ano. Or, ang sinasabi ay hindi maiwasan na mga dahilan. Pangyayari. Eh, kamukha nito, ang kanilang binabanggit ay dahil hindi lang inaksyonan ni ERC, yun na ba ay force majeure na ba yan? Doon nga nakakalito kasi yung nabanggit mo na isa yun sa nakita na sinasabi kaya daw nag-EPSA because of the post majeure. Oo. Parang kasi baka sa mga kaibigan natin, sa mga nanonood ngayon at nakikinig dito sa pinag-uusapan natin, post majeure is naging cause para mag-implement ng EPSA. That is one, mabigat yan Kasi pag sinabi nga, pag kukuha ka ng parang state of calamity, isa ilalim sa state of calamity, napakahirap niyan, may post majeure. Kasi hindi maiwasan. Kalikasan, acts of God. Acts of, yun, the acts of God. Hindi maiwasan, hindi acts ng tao. Pero ito bang brownout natin, acts of God? Acts ng tao yan baka naman yung tao ay nagpapanggap na God. Kaya siguro. Pwede. Yun. Pero, ewan ko, kung dahil hindi ako abogado, kailangan siguro makarating ito sa korte hanggang sa Supreme Court para mag-rule. Pero para sa akin, sa simpleng common sense ko, hindi ito force majeure. Yes, at marami namang hindi naniniwala maraming naniniwala na nagsasabi na hindi ito post majeure kasi wala naman sa kanila yan Hindi naman dumindol, hindi naman wala naman bagyo, kung nagbagyo man stable naman tayo, wala naman landslide. Hindi, saka aksyon ng tao yan aksyon yan ng ERC. Kahit sabihin mo na yung ERC bilang isang institusyon ng mga commissioner doon ay act of God yan, hindi pa rin yun. Ako ay, ewan ko, hindi ako abogado, pero paglalaban ko yan sa Supreme Court, maghahanap ako ng abogado. Pero anong palagay sa solusyon na ito na mangyayari? Ito bang solusyon mo dito na nakikita mo mag-resign muna itong Sinea administrator? Kasi kung mali ang ginawa niya, kasi may nakikita ko yung abuse of discretion abuse of authority na yan dapat mag-resign na siya. At saka yung epekto nito sa mga member consumers ng Omego, hindi para sa kapakanan ng publiko ito para bang wala siyang responsibilidad. Parang walang malasakit. Pinalakpakan naman siya ng tao dito. Nung dumating siya, ginawa siyang Diyos. Nung ginawa niya, yung gentleman's agreement, tama. Tama siya doon Maraming natuwa doon dapat lang itinuloy niya. Kaya lang behind pala doon sa gentleman's agreement, siya mismo ang naging cause para pumasok. Parang binawi niya. What ang sabi sa Biblia, what the right hand gives, the left hand takes away. Di ba? Yun ang dapat hindi niya ginawa niyan. So, ano ang panawagan mo sa ating Pangulo ng bansa? Mr. President, kung nakikinig po kayo, kung sakaling makarating ito sa inyo yung aming hinaing na walang distorsyon, sana kahit walang distorsyon, pakinggan nyo naman po kami. Mukhang malaking injustice po itong ginawa sa mga taga-Occidental Mindoro. Maling-mali po. Kung papayagan po natin ito na walang rule of law na umiiral dito sa
ating industriya ng kuryente. Mr. President, I think this is a black mark on the credibility of your administration. Kahit maliit lang po kami dito, para bang kaming mga maliliit na we have no recourse. The law cannot protect us. So yun ang tulungan mo po kami dito. Panawagan mo naman sa ating mga kapwa member consumer. Mga kapwa member consumer, ang ating laban dito sa itong injustice na ginawa sa atin ay yung tamang kaalaman. Ang ating kooperatiba ay naglilingkod sa ating kapakanan para makamit tayo ng murang kuryente na may subsidiya. Yan po. Tayo po ang Umeco. Huwag po tayong makinig sa mga politiko na gustong pabagsakin ng ating kooperatiba kasabwat ang mga negosyanteng crony nila. Yan po ang malaking pagkakamali natin. Kaya ang ating dito, ang ating panglaban ay yung tamang kaalaman. So magkaisa po tayo dito. Right of information talaga naman. Oo po. Yan dapat. Okay, so panawagan mo naman sa mga politiko natin dito. Kasi nabanggit ko dito pati mga halal na politiko ng Occidental Mindoro. Ano naman ang mensahe mo ninyo sa kanila? So I'm talking about yung politiko na yung congressman natin. Ang trabaho ng congressman, hindi lang paggawa ng batas. Ang trabaho ng isang congressman ay mag-monitor at manmanan ang mga programa ng national government na ini-implement sa kanyang distrito. Itong programa ng ERC tungkol sa ating approval ng Samarica PSA, meron pong kailangan ditong ayusin kasi discretion po ito ng ERC. Tulungan mo kaming makarating ni Mr. Raro, makausap si ERC. At mag-represent kami ng aming, pakinggan po kami. Ako ngayon bilang intervenor, bilang member consumer, ay nakikiharap na po sa ERC, kahit ako mag-isa lang. Pero ang hinihingi lang namin, huwag nyo na pong brasuhin sila. Ang hinihingi namin sa inyo, kung meron kayong moral suasion, tulungan nyo kami to be heard. Pakinggan po kami. Yun ang yung dalawa, yung governor at saka vice governor. Yes. Huwag na lang kayong gumawa ng disinformation. Yun na yung tulong nyo. Kasi tinutukoy nyo si Governor Eduardo Gallano. At saka si Tayag. Dahil maraming maling pinapakalat na informasyon nito. Anong klaseng information? Halimbawa, yung sinisisi niya ngayon ng mga kanyang mga followers sa Facebook, ay yung Umeco President daw ang pasimuno sa EPSA. Samantala, siya na nga itong nag-object. Huwag na lang kayong tumulong. At saka itong si Apigo Tayag na nagsasabi na yung kanyang mga monopoly ay parang sinasabi mo, Vice Governor Tayag, na mali, may pagkakamali ang Samarica PSA. Wala pong pagkakamali dyan. Kaya baguhin mo na yung stand mo, mag-aral ka pa ng konti. Okay. So, bago tayo, talagang nasa iyo pang pagkakataon, ano po ang solusyon, ano pang nais niyong mensahe para dito sa kapakanan po natin na maibsan na itong problemang itong talagang grabe. Simple lang, Mr. Raro, yung sinisigaw ko po. Nung una, ibasura ang EPSA. Ngayon, ibalik ang pera. Ngayon, kung gusto mong pa-resign para maibalik ang pera, ay mag-resign si Almeida, mag-resign na siya. Talagang madiin ang sabi mo na mag-resign talaga siya. Mali ang ginawa niya. Maling-mali talaga. Kahit sa venue ito, huwag lang sa korte kasi hindi ako abogado, pero kung sa plaza, magkipag-argue tayo sa kanya. Okay, so that's it. So kung meron pa kayong sasabihin na Mr. Cosibulo, bilang kayo ay convener ng Save Umeco Movement, nasa iyong pagkakataon. Sa ating mga kasama, alam mo, nangyayari sa atin yan. Dahil itong mga promotor ng EPSA, itong masamang nangyari sa atin, ay umaasa na kulang tayo ng kaalaman. Ang ating panglaban lang dito
ay yung tamang kaalaman, ang katotohanan, at saka yung gamitin natin ang poder natin sa boto at saka sa ating pag-iingay. Dapat targeted. Kaya yun ang ginagawa ko ngayon, ay pinamamahagi ko po yung aking kaalaman para magkaroon po tayo ng lakas lumaban sa katiwalian at kapabayaan ng ating gobyerno. Okay, salamat po at maraming salamat sa pagpapaunlad nitong ating talakayan at kwentuhan dito tungkol sa problema ng kuryente EPSA at mag-resign si Almeda. Thank you. Maraming salamat po. Salamat, Mr. Raro. Okay mga kaibigan, yan po ang kabuuan ng ating pakikipag-ugnayan. Si Ron, narinig naman ninyo yung talakayan namin ni Engineer at maliwanag naman siguro sa inyo kung ano yung bagay na yun. No? Pasensya kayo, medyo mahina yung audio ko no? Dahil gawa ng studio type ang ginawa ko kaya medyo hindi pala naka-on yata yung mababa yung aking volume. Pero anyway, siguro narinig naman po ninyo at ito hari nawa nakatulong sa atin. So ang ibig sabihin pala nito, mga kapatid, mga giliw na taga-subaybay, ang may kasalanan, tinutukoy na may kasalanan, may sala, ay ito pa lang si Administrator Antonio Almeda ng NEA, ng National Electrification Administration. Nako, alaman lang natin sa mga darating na araw tungkol dito. Ano man reaction ninyo, mga kapatid, mga giliw na taga-subaybay, ay please paki-comment lang po sa baba sa section, sa ating comment section para talakayin pa natin itong bagay na ito. Ito pong muli ang inyong maningkod, Marraro po at your service. Nagpapasalamat po, lalo't-lalo na yung mga nanood din po at nakinig dito sa ating pagsasayang papawid sa 90.1 Yantok Mindoro. Sa inyong lahat, maraming salamat po. At higit sa lahat, sa inyong lahat, God bless po. No? God bless po. Pagpalain tayo ng pong may kapal. Tandaan po natin lagi ang aking iniiwan sa inyong mga kataga. Vox Populi Vox Dei, ang tinig ng tao ay tinig ng Diyos. Hanggang sa muli.